Ulat News Updates. Mga balita ngayon, ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ginunita sa buong bansa. Higit 12,700 pamilya apektado sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Truck driver sa Davao City huli sa tangkang pagpuslit ng 2.5 milyong pesos halaga ng kontrabandong sigarilyo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ginugunita sa buong bansa ngayong araw, Abril 9, ang ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan bilang pagkilala sa mga bayaning Pilipino na ipinaglaban ang bataan laban sa mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa temang kabayanihan ng mga veterano, sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang komemorasyon sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan kasama ang ilang Filipino veterans at kani-kanilang pamilya. Binigyan diin ng Pangulo ang malaking papel ng mga veterano sa pag-unlad ng bansa. Kasunod nito, isang seremonya rin ang nilahukan ng Pangulo sa Camp Aguinaldo sa Quezon City na dinaluhan ng mga pamilya at benepisyaryo ng mga AFP at PNP soldiers na nasawi o sugatan sa mga operasyon. Tiniyak ng Pangulo sa mga 62 primary beneficiaries ang pagpapabilis ng proseso ng mga kinakailangang dokumento upang makuha ang benepisyong nararapat sa kanila. Samantala, kasabay nito ang kilos protesta ng iba't ibang progresibong grupo sa ilang bahagi ng bansa. Ilan sa panawagan nito ang pagbuwag sa mga kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Umabot na sa mahigit 12,700 na pamilya ang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon ayon sa pinakahuling progress report ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Disaster Response Management. Sa kanilang datos, katumbas ito ng nasa mahigit 48,800 na individual sa 28 barangay sa Region 6 at 7. Kasalukuyan namang nananatili ang nasa kabuuang 2,608 na pamilya o katumbas ng 8,316 na katao sa 22 open evacuation centers sa mga lugar na apektado ng pagsabog. Kahapon nang maitala ang muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon na naglabas ng makapal na abo at usok na may taas na 4,000 metro. Sa ngayon, nananatili pa ring nasa alert level 3 ang bulkan habang patuloy itong inoobserbahan ng PHIVOLCS. 200 kahon ng DNG na sigarilyo ang nasabat ng Davao City Police Office o DCPO sa isang 47 anyos na truck driver na si alias Ervin kamakailan matapos mahuli sa checkpoint sa Libby Road, Barangay Bago Galera, Davao City. Ang kargang kontrabando na tinatayang nagkakahalaga ng 2.5 million pesos ay sakay ng isang puting 14-wheeler Isuzu truck na may kasamang 40-foot container van. Sa inspeksyon, nadiskubre ng mga otoridad ang mga sigarilyong iligal na ipinuslit at nabigong magpakita ng kaukulang dokumento sa Ervin kaya agad siyang inaresto. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Tariff and Custom Codes of the Philippines at Republic Act 10643 laban sa sospek. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.